after namin makarating sa pinaka-top, bababa na po uli kami. Hanggang dyan lang po kami kanina. Ito na po uli, pababa na po uli kami ng bundok. Hindi po namin na-actualan yung pinaka tayo nung 22 hectares, pero natanaw po namin at yung isang place po ng bundok yun. At mararating po natin yun kapag na nagkaroon na ng kalsada nga po yung windmill. At kung bababain po kasi namin yun ngayon, hindi po kakayanin ng oras. Baka kung saan po kami makarating sa gubat. At least po na nabaybay namin to. Magmula po doon sa National Highway hanggang yan, binaybay po namin kanina yan. Ay may video tayo. At may mga ilang impormasyon din naman po na matutulong sa ating mga viewers doon sa mga magiging interested na makakuha po ng mga farm dito. Kasi bukod doon sa 22 hectares, wala po ang titulo nun. Meron pa naman po mga 2 hectares, yung 2.2. Tabi po siya halos nung may waterfalls. Yung 1.5. May titulo po naman yun. May sa cadastral, makikita natin. Kasi po, dito lahat po ay titulado. Mga matured po na Kulawa o city. May mga na sold out na po dito na property. Nung unang punta natin dito, na i-vlog po natin. Natabunan na po yung view. Nandiyan yung Kayatong Ang. Babalik-balikan po namin yung mga lugar na may mga murang lupa. Tulad po nito. Kasi po ay sanay po ang ating mga viewers na ganun lamang yung mga presyo. Talaga pong affordable. Kaya lang po, yung sa iba, malalaki po naman ang sukat. Galing po kami sa Tanay nung mga nakaraan. Talaga pong ang pinaka mababa po na presyo ay 600 per square meter. Tapos ang lalaki ng sukat. Sana kung mga lote-lote yun. Pero ang mga lote-lote po doon, 4,000 ang per square meter. Depende po. Mga farm po yun. Hindi sa subdivide. Talagang malakihan. Lalo na po yung subdivided lot. May na-vlog po tayo na malapit doon sa Daranac Falls. Sikat na tourist spot doon sa Tanay. Yung Kalinawan Cave. Pero sa ating mga investor, buyers, konting sakripisyo lang po sa oras. Sabihin na natin magbiyahe tayo ng 3 hanggang 4 na oras. Nandito na po tayo. Magmula po sa Manila. Doon naman sa Tanay, mga 1 hanggang 2 oras. Malapit. Kaya lang po, gano'n naman ang presyo. Talaga mataas. Dito ho, imagine 50 pesos per square meter. Pagka po mga 2 hectares lang, yan, may 150. 100. Kaya po natin makakuha nun. Ganun. Per square meter. Ang 1 hectare po ay 10,000 square meter. Ang maganda po niyan kung dun sa mga terms, yung malalakihan, pwede po siguro natin ito kunin ng terms. Kasi matataas po yun. May galing kanina. Yun. Ako may naglakad kanina eh. Doon sa ating mga viewers, mas better po na nakasubscribe kayo sa ating channel para yung mga susunod naming video mas updated po kayo. Malay po natin sa mga susunod na video po natin ay para sa inyo na po yung farm na i-picture po natin dito sa ating channel. Yan po, ganito pa ang kalsada ang
daanan. Talaga pong putik. Sakripisyo po muna habang wala pa yung kalsada ng windmill. At sigurado naman po pagdating ng kalsada ng windmill, iba na po magiging presyuhan nito. Times 3, times 5 po agad yan sa presyo ngayon. Kasi nga po yung Pililya nga 8,000 na po ang per square meter eh. Nung nagtanong po kami doon sa may restaurant, dati po mga mura din lang yun. So, masyado na po mahaba. Panoorin niyo po yung iba naming video. Gagawa ko po ng playlist, magkakasunod po yon para po dito po sa araw na ito, yan, ay mapanood nyo lahat ng i-upload ko patungkol dito sa lugar na pinuntahan namin ngayon. Kasi po pag inisa ko siya, sobrang haba. Consuming time po yun para sa inyo. Yung pinakadulo, hindi nyo na maano yun. At least kung may part lang kayo na gusto nyong makita, yan, pwede nyo siyang mapanood. Putik. Na-experience ko na po 2 years ago na pupunta dito. Nung time na binalag ko nga po yung 5.9 hectares tsaka yung 6 hectares. Imagine niyo po, parehas po na sold out yun. Ang dami pong tumatawag sa akin. Tapos, hindi rin lang po. Pero ang sabi nga po, buyer ko din po na nag-inquire yun sa aking channel. Ko na lang nalaman. Kasi po, may kasama kami nun. Yung agent na nagturo sa amin. Hindi na rin pinaalam kung kailan yung kung nagbayaran na. Nalaman ko na lang po, tapos na yung transaction. Yun ang mahirap. Pero kung babalikan nyo po yung video, talaga pong gantong-ganto yung nilakaran. Napakahirap pupuntahan para lang maipakita sa ating mga viewers. Tapos, ni isang panggasolina, wala po kung ano dun. Kasi nga, di na nila pinaalam na nagbayaran na pala. Mga nakakalungkot na eksena dito po sa pag-vlog. At least man lang sana kahit pa paano babayaran yung pagod tulad po nito. Pero tuloy pa rin yan. Hindi naman titigil ang mundo. Sila tigil na, tayo tuloy-tuloy lang. Ayan. Kasi po maraming nagpapahanap sa atin na mga buyers ng lupa. Iwanan ako nila. Mamaya po naman malilinisan to doon sa may falls. Kaya okay lang maputikan. Thank you po. Ito po muna.